Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, sinabi ng Panginoong Diyos, "Hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong." Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, "Sa wakas narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya." Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang tungkol sa divorce. Marami ang sumusulong nito at nagiging katanggap-tanggap ito sa lahat ng mga bansa. Pinipresinta pa nga ito na isang karapatan. Ay ito'y tinututulan ng simbahan. Hindi lang ngayon. Noon pa, hindi na ito katanggap-tanggap sa mga Katoliko. Hindi ito katigasan ng ulo. Ang paninindigang ito ay dahil sa paniniwala na walang kapangyarihan ng simbahan na baguhin ang katuruan ng Diyos. Ang divorce ay hindi ayon sa plano ng Diyos sa pagsasama ng lalaki at babae sa kasal noong unang-una pa. Narinig natin ang katuruan tungkol sa relationship ng lalaki at babae nung likhain ng Diyos ang tao. Espesyal ang paglikha ng Diyos sa lalaki. Hinubog niya ito sa kanyang kamay mula sa lupa. Kung sasabihin pa natin, nagpakadumi ang Diyos ng kamay upang gumawa ng tao. Ngunit, naging buhay lamang ang tao dahil siya ay hiningahan ng Diyos. Kaya nga ang tao ay galing sa lupa at galing sa hininga ng Diyos. Ang mainam na mga tao at hindi mainam na ang tao ay mag-isa. Sinabi mismo ito ng Diyos. Kaya naghanap ang Diyos ng maaaring maging kapartner niya. Ginawa ng Diyos ang mga hayop at ang mga ito ay pinailalim sa tao. Ang tao ang nagbigay ng kanilang mga pangalan. Walang kapartner na makita ang Diyos ayon sa tao, para sa tao, mula sa mga hayop. Pinatulong ng Diyos ang tao at mula sa kanyang tadyang, kumuha ang Diyos ng laman at buto para maging babae. Pinapakita dito na ang lalaki at babae, iisang uri lang. Magkapantay sila. Pagdating nga ng babae, tsaka nagsalita ang lalaki. Ang babae hindi pinili ng lalaki.
siya ay biyaya ng Diyos sa lalaki. Dumating ang babae habang natutulog ang lalaki. Unang nagsalita ang tao noong dumating na ang babae sa buhay niya at kinilala niya ito, nakapartner niya, nakapantay niya. Sa wakas, sabi niya, narito ang buto ng aking buto, ang laman ng aking laman. Silang dalawa ay pinagsama ng Diyos. Ito ang unang kasal. Ang Diyos ang nagsama sa kanila. Ito ang tingin natin sa kasal. Ito'y hindi lang kasunduan ng lalaki at babae. Hindi lang ito kontrata, ito'y sakramento. Ang Diyos ang nagsama sa lalaki at babae. Kaya sinabi ni Jesus, huwag paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Walang batas ng tao ang makapaghihiwalay sa pinagsama ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay mabuti. Kapag ito'y sinisira natin, mapapasama tayo. Kaya sa mga bansa na laganap ang divorce, halos kalahati ng mga kinakasal ay naghihiwalay. Pinaghihina ng divorce ang katatagan ng kasal. Iniisip ng bawat ikakasal, bakit ko naman itataya ang lahat ng aking sarili sa kasal na ito na pwede naman kaming maghiwalay? Kaya sa divorce, ang lalong nahihirapan ay ang mga babaeng asawa at mga anak. Napapabayaan sila ng lalaki. Natotraumatize ang babae at mga anak dahil sa divorce. Traumatized physically, financially, at lalo na emotionally. Hindi kasi iyan ayon sa plano ng Diyos. Hindi para sa pamilya ang paghihiwalay. O Diyos, gawayan po ninyo ang mga kababaihan at kabataan na nabibiktima ng divorce. Buksan po ninyo ang puso ng mga mamamayan at mga mambabatas na ang paghihiwalay ay hindi ang solusyon sa mga problema na nararanasan ng mga mag-asawa sa pamilya. Nakatayo din po kayo, Panginoong Diyos, sa mga pinagsasama ninyo. Itinataya ninyo inyong sarili sa sakramento ng kasal. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.